Ayan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Andre Caraccot, inamin nga po ni Andre Caraccot na hindi nila napigilan si RR Pugoy sa kanyang ratsyada at ang kanilang adjustment na kailangan gawin. Yan ang ating pag-uusapan. At alam naman ni Raymond Aguilar ang kanyang role dito sa Gene Kings. Kailangan ng energy, magbigay ng lakas sa kupunan. At ito naman ang ating update sa injury ni Junmar Fajardo dahil kung si Coach Leo Austria ang tatanungin, hindi niya paglalaroin si Junmar para sa kanyang kaligtasan. Tara, sama-sama po nating pag-usapan, talakayin yan sa bidyong ito. Tapos po kung maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video at lahat po ng ating shoutout na sa dulong bahagi lang po ng bidyong ito. Nagpapalakas si Rainer Shine Elasto Painters guard Andre Caraccot para sa kanyang left wrist injury dahil gusto nga po niyang tulungan ng kanyang kupunan na makapawi sa Game 2 ng kanilang Best of 7 semifinals matchup ng Token Text Tropang 5G. Si Andre Caraccot ang siyang pumamada para sa Elasto Painters sa kanilang 98-91 sa Game 1 pagkatalo. Last Wednesday night nga po yan dyan sa loob ng Mall of Asia Arena sa Pasay City. Matapos nga po siyang magpuos ng kanyang 16 points, isang rebound at isang assist. Sa 35 minutes playing time, lumabas nga po ng Mall of Asia Arena si Caraccot na may wrap sa kanyang left hand. Pero sinabi nga po ni Andre Caraccot na kaya naman daw ang sakit na kanyang nararamdaman. Narito po si Andre Caraccot sa ulat ni Ralph Edwin Villanueva ng Philstar. Medyo hindi ko magalaw pero kaya naman. Hindi naman wala namang fracture kasi hindi naman masakit na mamaga, may maga. Pero kaya naman pag may tape. Kanina nailaro ko naman may ilang lang pero kaya. Yan nga po mga sinabi ni Andre Caraccot patungkol sa kanyang iniindang injury sa Game 2. Mamaya, kailangan talaga nilang pigilan ang mga players ng Token Text Tropang 5G na naghahangad ng Grand Slam matapos nga po ang kanilang pagkatalo. Ilang players nga ng Token Text Tropang 5G ang nagbuhos ng double-digit performance sa pangunguna na nga po yan ng 28 points ni Pugoy at kailangan nila talaga mapigilan etong si Pugoy. Narito naman po ang sinabi ni Andre Caraccot patungkol kay RR Pugoy at sa kanilang game plan sa ulat ni Ralph Edwin Villanueva ng Philstar. Si RR, hindi namin mapigilan kanina. Naging usapan din namin na may mga adjustment kami para sa game sa Friday. Pero yung timing ng tira ni RR, yung 4-point niya, mabigat yon. Kaya medyo lumayo sila ng huli. Yung mga mali, mga kulang namin, yun ang ina-address ni Coach Yeng Kiao. Yan nga po mga sinabi ni Andre Caraccot patungkol sa kanilang pagkatalo, pagkukulang at mga adjustment. At yan ang ating aabangan tutunghayan mamaya kung anong klaseng adjustment ang gagawin ni Coach Yeng Kiao para maitabla nila ang kanilang serye kontra sa Token Text Tropang 5G. At eto usapang Barangay Ginebra San Miguel fan favorite naman na si Raymond Aguilar. Ang Barangay Ginebra San Miguel fan favorite na si Raymond Aguilar ang isa sa nagbigay ng sigla sa kupunan nang madown nga po sila ng 18 points nang maagang mapaul trouble etong si Japet Aguilar na kinailangan ni Coach Tim Cone ng serbisyo ng isang Raymond Aguilar. Ang 38 years old ay agad nga po nagpakita ng tikas ng kanyang lakas at energy na kailangan talaga ng kupunan para mabuhayan din ang kanilang ibang manlalaro ng Gene Kings. Narito po si Raymond Aguilar sa ulat ng Philstar. This is our job naman talaga na pagpasok namin talagang magbibigay ng energy. Medyo maaga na foul trouble si Japet. So buti na lang nakapag-step up tayo. Alam ko naman role ko kung magagamit o hindi. Just keep ready lang. Hindi naman ako nagpapabaya sa conditioning ko everyday. Yan nga po mga sinabi ni Raymond Aguilar na nagbigay ng mahalagang puntos, rebound sa Gene Kings na nagtapos nga po siya ng kanyang 6 na puntos, isang rebound sa 8-minute na quality time naman talaga ang kanyang ibinigay para sa kanyang kupunan na Barangay Ginebra San Miguel. At eto't pag-usapan naman po natin ang injury ni Junmar Fajardo. Ayon nga sa kampo ng San Miguel Virmen, ligtas na
sa anumang malubhang injury ang 8 times PBA MVP na si Junmar Fajardo. Kaya malaki ang chance na magagamit siya ng San Miguel Beermen para sa kanilang Best of 7 series ng Barangay Ginebra San Miguel sa pagpapatuloy ng 49th season ng PBA All-Filipino Cup Semifinals. Sinabi nga po ni Coach Leo Austria yesterday Thursday na base sa pag-check up ng kanilang mga doctors Thursday morning, walang anumang seryosong pinsala matapos nga po niyang maranasan ang pagsisikip ng kanyang binti sa huling bahagi ng bakbakan na napagwagyan nga po yan ng Barangay Ginebra San Miguel 73-71. Kahit si SMB Team Manager Gia Vanilla na clear na nga po daw etong si Junmar Fajardo para maglaro sa Game 2. Narito po mga sinabi ni San Miguel Beermen Team Manager Gia Vanilla sa ulat ni Reventerado ng Spin.ph. Ayon sa aming mga physical therapist, napansin ng mga doktor na ang paninikip sa mga calf muscle ni Junmar pero siya ay clear na para maglaro at ang kanyang paglalaro lahat ay nakasalalay sa pagpapasya ni Coach Leo Austria. Yan nga po mga sinabi ni SMB Team Manager Gia Vanilla, pero para naman kay Head Coach Leo Austria na bukas yan na hindi maglaro si Junmar Fajardo para sa kanyang kaligtasan. Narito naman po si Coach Leo Austria sa ulat pa din po yan ni Reventerado ng Spin.ph. Siguro kung maglalaro siya, manage ang minutes, pero ang concern ko is yung kalagayan niya. I don't care kung hindi siya maglalaro as long as mapapangalagaan niya ang kanyang injury. Pero walang tier, pero day to day basis yung kanyang status. Let's see what happened kung ano ang mangyayari on going yung treatment. Yan nga po mga sinabi ni Coach Leo Austria. Sa kanilang pagkatalo sa kamay ng San Miguel ng Barangay Ginebra San Miguel, nagtala si Junmar Fajardo ng 6 na puntos pero pumitas ng 18 rebound. So let's see what happened mamaya sa bakbakan ng Barangay Ginebra San Miguel at ng San Miguel Beermen sa pagpapatuloy ng 49th season ng PBA All-Filipino Cup Semifinals. Sa first game po mangyayari dyan sa loob ng Ninoy Aquino Stadium. Makakaalagwa na nga ba sa 2-0 ang Barangay Ginebra San Miguel or tatabla ang San Miguel Beermen? Yan po yung ating abangan mamaya. Yan po ang ating susubaybayan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ano naman po ang inyong maging opinion? Diyan po natin yan pag-usapan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn. Pero katulad po ng ating nakagawian, bago po natin tapusin ang ating video, shoutout po kina